Sir, yung sinasabi mong narrative tungkol sa mga Chinese, yung tanong ng kanina, sir, yung merong nangyari sa pinapalabas ngayon sa social media about an alleged Chinese victim of murder tinapon sa Kawit, Cavite, lumalabas sa social media. Totoo ba yun, sir? Alam nyo, ito na yung mga panahon na parang gusto kong sabihin na talagang ebidensya na nauubusan na talaga ng propaganda itong mga kontra ng gobyerno natin. Itong mga, alam nyo na, yung mga leanings ay nasa kabila. Diretsuhin na natin yung mga DDS. Nauubusan na siguro talaga sila ng bala ng mga malalaking kontrobersya ng mga insidente. Kaya yan, 2022 pa nangyari yan eh. Hinuhukay, literal na hinukay sa baul para palabasin lang na para bang bago. Kasi wala na silang nakitang masama ngayon na kasing sama nung panahon nila. Yan ang long and short of it. Matagal na nalinlang ang Pilipino dyan. Hanggang ngayon, lilinlangin pa rin ang Pilipino. Pasensya sila. Their word against the word of the internet. Hindi naman. Early part ng Marcos administration, September yan. 4 months after ng assumption ng ating presidente. Talagang yan, mga remnants ng diba? Hangover ng previous administration. Is that from the Chinese authority? Kaya, di ba? Yan ang gusto kong Gusto ko lang i-emphasize. Well, at the end of the day, nakita nyo naman sa ngayon, maraming propaganda, maraming naglalabas ang mga statements designed to shape a narrative. But now, even with the arrest of Baolong, nakita namin kay Baolong, kasama niya si Gong Wenli, yung babae na negotiate during sa Ansuntan. Di ba? So, na-arrestado rin ngayon si Gong Wenli. Kaya, anong nationality nila? Sino ang mga biktima? So, nakikita natin, we respect the opinion of the Chinese official. Pero isang maliwanag dito, nakikita natin sa bansa natin, nag-aaway-aaway rito. Chinese ang biktima, Chinese ang perpetrator. Kaya we are just being used as a battleground na hindi naman natin papayagan na ipagpatuloy nila. So, at the end of the day, we are doing everything to stop this narrative, to stop this situation, and we are now showing the results. Ang ating mga na-aresto Chinese suspects, ang kanilang mga biktima ay mga Chinese nationals din. Isang 28 years old na Chinese national na natin hinahanap. Pagkatapos na siya ay mamaril sa isang restaurant sa Makati na naging viral. Yan. Well, after 9 months, nagpagkatago at pagsusubok na makaligtas sa otoridad at lumabas pa ng bansa. Na-arresto natin ang tao na ito noong midnight ng July 19 sa Bungaw, Tawi-Tawi dahil ayon sa ating intelligence natanggap natin na siya ay babalik sa bansa sa pamamagitan ng Southern Factor. Ang ruta na pinaniniwalaan natin na also ginamit na sa pagkaka. Nagtalaga tayo na sa Special Operations Project, yung extra, at natagunday natin na huli si Baolong sa kayo na isang speedboat na tumapas ng bansa. So, ito sa visa ng isang warrant of arrest na inisyo ni Honorable Ruth Susana Nacion Ramos, ang presiding judge ng Regional Trial Court, Branch 59 sa Matas. Ang operation nito ay naging posible dahil sa trabaho ng Batangas PPO, ng National Security Council, ng Special Envoy
resulta at kay FPS. Tayo ay nagpapasalamat sa kanilang sipag, saga, sakripisyo, at dedikasyon upang Hindi. mabigyan ng hustisya ang mga Ganyan lang. biktima at pananagutin sa batas ang nagkasala. So, mamaya, may mga tanong kayo, i-discuss natin na ito pa. Si Balong ay isa ring suspect kaugnay sa pagdukot ng isang Chinese acupuncturist noong August 30, 2022 sa tirahan niya sa San Nicolas, Manila. Ito ay kinidnap at sabi dadalhin sa isang kliyente at pagkatapos ay kinidnap na pala at hiningan ng ransom ang kanyang pamilya na ibinayaran ng USDT. Pinalayang biktima noong September 9, 2022 malapit sa PICC at nasagip ng anti-kidnapping group at nakuha na ng iba-ibang mga impormasyon. So, noong September 12, 2022, na-file ang kaso na ito at nagkaroon ng criminal case sa Maynila. Although, dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi nakadala ang biktima at ang kanyang mga anak ay na-dismiss ang kasong to. Sa ngayon, despite sa mga pagkakalusot ni Paulong sa iba-ibang mga kasong kanyang kinaharap ng una, ngayon ay nasa atin na uli siya sa bisa ng isang live na warrant of arrest at talagang gagawin natin ang lahat para hindi na makalabas ang taong to. Okay? Gusto nating ipagdiinan na hindi ligtas ang Pilipinas para sa mga kriminal na nagtatago rito o gumagawa ng krimen at tatakas papunta sa ibang bansa. Hindi tayo magpapabaya at hindi natin kinukonsinti ang mga sindikatong ito na nambibiktima ng mga banyaga at nagsasagawa ng krimen dito man sa ibang bansa. About pangalawa, sa Typhoon Crising, gusto kong i-report na nagkaroon tayo ng mga 2,600, malapit sa 3,000 personnel na dideploy para sa disaster response operations, habang around 7,000 ng mga tao natin ay nasa reactionary standby support force. Mahigit 35,000 katao ang ating natulungan sa mga evacuation center at nakasagip tayo ng mga 276 katao sa rescue operation. Sa kasamang palad lamang, may 6 na civilian ang nasugatan at 6 ang nawawala. Meron din tayong mga nasirang kagamitan ng PNP at 62 sa ating mga tao ay naapektuhan dahil sa bagyong ito. Patuloy tayong nagkikipag-ugnayan sa mga LGU at iba pang mga ehensya ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan. And lastly, zona natin, yung 28 na zona, ilang days na lang, around 12,000 people are, 12,000 personnel are being deployed at iba pang law enforcement agencies at civilian support units para sa activity na ito sa House of Representatives sa Quezon City. Meron tayong advanced deployment na ipapatayo na sa 26 na at ang full deployment ay the day before until the early hours of July 28. May advanced command post tayo na itatayo na sa Batasan Police Station sa 25 na at ito ay magiging operation center natin sa buong division. Patuloy tayo naging-coordinate sa Presidential Security Command at sa Sergeant at Arms ng Kamara at iba pang mga ehensya upang matiyak at maayos ang ligtas sa pagkaraos ng mahalagang kaganapan ito. Muli, ang ating pambansang pulisya ay narito. Handa kaming maglingkod, magbantay at tumulong sa abot ng aming makakaya para sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po at magandang umaga. Nakahanda na po tayo sumagot sa kung anumang mga questions na meron kayo. Thank you very much, sir. And now we will proceed with our question and answer. We will start with Ms. Leia Ilagan, ma'am, from UNTV. Morning, sir. Sir, meron ba tayong monitor na threat para po sa zona ng Bangko? Come again? May namomonitor po ba tayong threat para Wala sa tayong zona? mamamonitor ng threat. Natural lang yung mga usual na mga intelligence estimate natin. So, normal naman. Usual lang. Ang pinaka-threat natin ngayon, weather. Medyo hopefully mag-clear up ang weather so that mas maganda ang ating deployment. Sir, yung mga pulis na magbabantay, kung ganito pa rin ang panahon, tuloy pa rin yung mga pulis doon sa paligid ng Batasan. Naka-ready tayo in terms of logistics. May mga nakahanda na tayo. Nakahanda na tayo maraming payong.
Para makisuko pati ang mga realista o isang payong na lang. Huwag nang magkagulo. Isang payong na nga lang. Lintinta ng payong ay magkagulo pa. Huwag na. So, marami tayong payong na i-deploy para kahit na umulan, umaraw, maging komportable at maging okay ang security environment para makapag-deliver ng maayos ng SONA niya ang ating presidente. Sir, yung laging paalala ng PNP sa mga pulis na mali-deploy po doon sa SONA. Tayo ay nandyan para mangalagaan ang kaayusan at kapayapaan para sa pag-deliver ng presidente ng kanyang SONA. Natural lamang na mayroong mga iba-ibang mga sektor, iba-ibang mga Pilipino na magbibigay ng kanilang opinion. It is a sign of a healthy democracy. At yan ang gusto nating lahat bilang mga Pilipino. Isang konstitusyon ang ating pinag-ooperitan. So at the end of the day, respetuhin natin ang bawat isa. Respetuhin natin ang mga Pilipino na gusto maghayag ng kanilang mga opinion. And sa mga Pilipino naman, na may mga ibang pananaw sa mga nangyayari ngayon at gusto nilang maglabas ng kanilang mga saloobin, you're always free to do that. And rest assured that the Philippine National Police will do everything to ensure that you will be able to express your opinion with full freedom. Dahil wala akong pwedeng makapag-alis ng karapatang yan na makapaglabas ang bawat Pilipino ng kanyang saloobin hinggil sa mga bagay-bagay, maging ito man ay salungat sa opinion ng nakararami. Kahit ikaw pa ay nag-iisa sa opinion na yan, walang problema. You're always free to do that, and the PNP will ensure that you will have that opportunity to express that opinion.